Ito yung sunod, mga kababayan. Nako, eto na nga, mga kababayan, yung sunod. Ano yan? Hala, mga kababayan. Ito ha, maiba naman tayo. Alam nyo ba, alam nyo ba mga kababayan na yung 18 Marines ay unti-unti nang nawawala? Mga kababayan, sabihin ko sa inyo, kung ano po yung nangyari kay Gutesa, ganun din po ang nangyari sa 18 Marines. Magugulat kayo dyan, mawawala na naman yan at hindi na naman mahagilap kung nasaan. Kasi bakit? Ngayon mga kababayan, si Trillanes nag-file ng kaso. Marawi TV Vlog, hello po. Si Trillanes nag-file ng kaso. Si Anyo nag-file ng kaso. Si Katapang nag-file ng kaso. Si Dilima nag-file ng kaso. At si Father Flavie nag-file din ng kaso. 5 mga personalidad na po mga kababayan nag-file ng kaso sa 18 Marines. Do you think mga kababayan lalabas pa ba yung 18 Marines na yan? Hindi na. Pakinggan ninyo mga kababayan. Nako, patay ka dito. Darating talaga ang panahon mga kababayan na itong mga 18 Marines na to, lalabas ito at magsasalita kung sino ang nasa likod. Kasi hindi na nila tumatakasan mga kababayan. Putang ina. 5 cyber libel. 5 kung ano-anong kaso. 5 personalidad. Iba-ibang personalidad yan. Puro reklamo sa kanila. Do you think lalabas pa yan? Eto, mga kababayan. Laila de Lima. Tignan nyo. Nag-file na din ng kaso. May ads na. Source from over 200,000 suppliers and factory wreck sourcing. Ito mga kababayan. The body scanner reveals the brutal Si truth Laila de about your Lima body nag-file that your ng regular kaso. scale will... Mga panibagong reklamo ang inihain laban sa 18 nagpakilalang sundalo ng mga dating umanong tauhan ni Zaldico at laban sa kasama nilang si Attorney Levito Baligon. Kabilang din ang perjury at cyber libel na inihain ni Congresswoman Laila de Lima at isang pari. Yan. Bukod kay Trillanes, bukod kay Anyo, kay de Lima at kay Father Flavie, paano yan lusutan ngayon ng 18 Marines? Kay Baligod at kay Defensor. Do you think pag tinadtad sila ng ganyang kaso, kadami yan mga kababayan? Sinabi ko sa inyo, hindi magpapakita yan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayan na. Magkasamang dumating sina Representative Laila de Lima at Father Flavie Villanueva sa Department of Justice. Nagsampa sila na magkahiwalay na reklamong perjury laban sa 18 dating Marines na nagsabing nag-deliver sila ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno mula umano kay dating Representative Zaldico. Sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng mga dating sundalo, sinabi Sir nilang Nelson, inutusan sila hello po. na mag-deliver ng mga maletang may lamang pera. Kabilang sa binanggit Mama na Jordan, nakatanggap hello po. ng pera umano, si de Lima. Mariin niya itong itinanggi. Patay. Sa National Bureau of Investigation naman, nag-file ng cyber libel complaint sina de Lima at Father Flavie laban sa abogadong si Levito Baligod na kasama ng mga dating sundalo. Ayan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, unti-unting mawawala yan eh. Si Gutesa nga, walang nag-file ng kaso. Hindi na mahagilap eh. Ito pa kaya, si Trillanes, tignan nyo, nag-file si Trillanes kay Baligod, sa 18 Marines, kay Badoy, kay Binag, at kay Jason sa 5 agad ang kanyang kinasuhan. Si Mike Defensor pa, pang-6. Tapos ngayon si de Lima naman. Since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang Ma'am Ima sinumpang Batico, salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako. Sabi dito, paano mahagilap si Gutesa, itinakot na. Diyos ko, ayan na naman tayo sa salitang tinakot. Saan mo nalaman yan? Kay Chabet? Bakit ang sabi ni Mike Defensor, okay naman? Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya po hindi magsisiputan yan kasi bayad yan. Kasi pag nakasuhan yan, hindi na magpapakita yan. Bayad yan eh. Diyos ko, maliit lang yan, 50 million per head dyan. Na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ho kasinungalingan. Nabanggit din sa affidavit na si Ko Umano ang gumasto sa Ayan na naman tayo sa sinabing kaya hindi nagpakita kasi tinakot. Sinong nagtakot? Paano? Bakit ka matatakot kung nasa tama ang sinasabi mo? Bakit ka natatakot kung
Ang dami-dami ninyo. Kung talagang totoo ang sinasabi ninyo, tumakbo kay Buying. Yeah? Magpatulong kay Buying sa ombudsman kay diretso. Bakit kayo natatakot? Bisita ng mga kinatuwa ng International Criminal Court sa Pilipinas at isa umano sa pinuntahan nila ang Bahay Kalinga para makausap ang mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Duterte. Ayan na. Ito raw ang dahilan ng pagdulog sa DOJ ni Father Flavi. Sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing noong panahon ni Rodrigo Duterte, Ayan. kami po ay naninindigan sa katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Tanong ko sa inyo mga kababayan, sa dami-dami nila, 18 sila na witness na naghatid ng mali-malitang pera. Bakit hindi tulungan ni Sarah? Ito lang ang tanong ko. Ma'am Susan Vergara, maraming salamat po ma'am sa iyong palipad. Thank you so much po ma'am. Ito lang naman yan eh. Kung talagang may malasakit sila sa 18 Marines, dapat tulungan ni Sarah yan. Kung talagang naniniwala sila na ang sinabi ng 18 Marines ay totoo, hindi sana tinulungan ni Sarah yan. Bakit hindi umaksyon si Sarah? Ba't hindi niya pinoprotektahan? Di ba? Kung alam nila na totoo ang sinabi ng mga Marines na yan, di sana si Sarah tinulungan niya. Di ba ang habol ni Sarah ay malaman kung sino ang magnanakaw? Bakit hindi niya suportahan? Bakit hindi niya tulungan na i-push yan? Bakit walang pakialam si Sarah? Sige nga. Bakit walang alam si Sarah? Bakit wala siyang pakialam? Kung talagang totoo ang sinabi ng 18 Marines na yan, bakit hindi niya tulungan? Bakit hinahayaan niya lang? Dito, merong isang bobong DDS, si Ralhin. Pag tinulungan niya ni Sarah, may palusot na naman sila, sabihin pinulitika. Hindi rason niyang palusot ng pinulitika eh. Kung alam mo sa sarili mo na totoo at tama ang sinabi ng 18 Marines na yan, dapat tulungan mo para mabigyan ng solusyon ang korupsyon. Kasi may posisyon ka sa gobyerno. Hindi pa mumulitika yan. Tinulungan mo ang tao kasi nagsasabi ng totoo. Ba't hindi mo tulungan? Kung totoo man ang sinabi niyan, bakit hindi niya pinapansin? Hinahayaan niya lang. Kasi nga alam niya sa sarili niya na fake news ang mga yan. 'Di ba? Bakit ka matatakot at sabihin pinulitika, mamumulitika? Natural tulungan mo. Corruption yan, no? Isa si Sarah dyan sa ninakawan. Dapat lang maglakas loob siya kasi siya lang ang may power. Vice President siya. Kung alam niya sa sarili niya tama ang sinabi ng 18 Marines na yan, hindi tulungan niya. Bakit ngayon, tinantad na ng kaso, si Sarah walang pake. Nga. Asan na yung mga Marines ngayon? Kung tinulungan ni Sarah yan, di lalakas ang loob ng mga yan na hindi magtago. Ba't hindi niya tulungan? Kasi bakit? Alam niya na imbento lang? Alam niya na kwento lang? Yan ang malaking katanungan ngayon. Bakit ayaw tulungan ni Sarah? Si Gutesa, hindi niya tinulungan. Di ba, anti-corruption siya? Di ba, ayaw niya ng corrupt? Di ba, ang sabi niya, gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod. Kung gusto niyang malaman, ba't hindi niya tulungan? Di ba, bukada siya? Si Madriaga, kinasuhan niya, samantalang yan, para sa bayan, hindi niya magawa na tulungan. Asan ang mga DDS? Sinagawa nila to, itinaon nila. Napakaraming DDS lawyer dyan. Bakit hindi nyo tulungan yung 18 Marines? Kung nagsabi ng totoo yung mga yan? Diba? Bakit hindi nyo tutulungan? Ilan mga DDS lawyers dyan? Bukod kay Sarah. Bakit may isa sa mga DDS lawyers dyan na puro yaw-yaw pagdating kay BBM, pagdating sa 18 Marines, wala kayong naririnig na isa sa kanilang may concern? Sino ba yung mga DDS lawyer dyan? Nandyan si Jimmy Bundok. Nandyan si Christy, si Trixie. Nandyan si Harry Roque. Nandyan si Panelo. Nandyan si Topacio. Nandyan si Glinchong. Nandyan si Sarah. Sino pa? Napakadaming lawyers dyan. Ba't ni isa sa kanila wala man lang tumulong sa 18 Marines?
Oh, imposible naman sasabihin pa ng mga lawyers yung pinulitika nila. Hindi naman sila politisyan. Yan lang ang tanong. Kung totoo ang lahat ng sinabi ng mga lawyers, ng mga 18 Marines na yan, hindi dapat tinulungan yan. Napakadaming DDS lawyers dyan. Wala bang isa sa kanila mag-volunteer na tulungan? Or sadyang alam lang talaga nila nagsisinungaling yung mga yan? Diba? Ma'am Juicy Landrade, may galab shoutout po sa iyo at maraming salamat sa iyong palipad. Diba? Sabi ni Sir Marawi TV Vlog, dapat nga po talaga suportahan ni Sara yung 18 Marines kasi gusto niya mahuli yung nagnakaw. Diba? Paano natin malaman ngayon, no, na kung sino ang mastermind dyan sa pagdi-deliver ng pera-pera na yan, no, mali-maleta na yan, kung ni isa sa mga DDS lawyer ayaw tulungan? Sabi ni Ralhin, may lawyer na sila, hindi kailangan ng DDS lawyer. Kailan ka po naging spokesperson ng mga DDS? Ralhin. May lawyer sila, hindi na kailangan ng lawyer eh. Isa nga din yung lawyer nila, kinasuhan eh. Alam nyo, sa totoo lang, pagdating kay BBM, galit na galit ang mga DDS. At ang mga DDS, maraming lawyer dyan. Bakit may isa sa kanila hindi man lang sumuporta doon sa 18 Marines? Di ba? Kita nyo? Tanong ko lang, bakit wala? Sir Danilo Manuel, paano tulungan ni Sara Lustay Duterte? Kasi si Sara ang mastermind. Di ba? Yan tayo eh. Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Tapos ngayon, kawawa. Tignan nyo, kinasuhan, tinadtad ng kaso. Mula kay Trillanes, kay Anyo, kay Dilima, kay Flabe. Meron pa. Continue. Ito, sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Sa tanong kung sino ang nasa likod ng mga umunoy dating Marines, Bakit hindi? Nandyan pa si Guanzon. sabi ni De Lima, It could only be the handiwork of the Duterte camp. Ayan. Hindi po May, naghintay. tingnan nyo, may aligasyon pa si Dilima na kampo daw ni Duterte ang nasa likod ng 18 Marines. Bakit walang tumulong dyan ng mga Duterte sa Marines na yan? Sige nga. Kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan. To confuse, to create confusion. hiningan namin ng reaksyon si Vice President Sara Duterte. Pero nauna nang sinabi ng Vice President na hindi niya kilala ang mga dating sundalo. Hindi mo pala kilala, ba't ayaw mong tulungan? Di ba gusto mo ng malaman kung sino ang nasa likod ng korupsyon na yan, sino ang mastermind? Bakit ayaw mong tulungan? Para magsalita at ituro nila. Sinabi rin niya na walang makapagsabi sa kanila na kinausap o nakipagkita siya sa mga ito. Bakit sinabi man ng tao na nakipag-usap? Natural lang naman kung kausapin mo yan, kung gusto mong tulungan yung mga yan at ituro nila kung sino ang mastermind. Wala nang pakialam ang taong bayan dyan. Basta, tinulungan mo sila at ituro nila, di ba? Yan ang lagi yung sinasabi. Mastermind si Marcos ang nasa likod, si Marcos ang naalam dyan, si Marcos ang nagpadala niyan. Ba't tayo tulungan para malaman ng lahat? Kahit ako, hindi ako tututol dyan. Mas gusto ko pang tulungan mo yan para maturo na kung sino yung nasa likod ng korupsyon na yan. Bakit hinahayaan nyo lang? Diba? Ako, tanungin ninyo bilang vlogger. Do you think magagalit ako kung tulungan ni Sara yan? Mas matutuwa pa ako. Bakit? Para malaman natin ang totoo, kung totoo ba talagang sinabi ng mga 18 Marines na yan. Diba? Ito, sabi na naman ni Ralhin na isang bobong DDS. Itinuro na ni Saldico at ng mga bagman niya kung kung sino ang mastermind ng nakawan. Yun nga ang problema tinuro pero walang pruweba 'di ba? Itinuro nga. Sige, halimbawa, ako sinabi ni Saldico, ako si Ken Garcia ang mastermind, sabi ni Saldico. Saan ang proof? Mahirap kasi sabihin siya ang mastermind tapos pag hinanapan ka ng pruweba, wala 'Di ba? Yan ang mahirap. Alam mo, sa totoo lang, Ralhin, habang maaga pa, magbago ka na. Daming proof. Asaan yung proof? Magbigay ka ng isa kung anong proof dyan. Kung marami palang proof, bakit ni isa sa mga DDS lawyer walang nagsampa ng kaso at ginamit yung proof na yan?
Anong proof po ba yan? Magbigay ka ng isa na may proof. Sabi mo madami eh. Anong proof ba na si PBBM ang mastermind? Sige nga, anong proof? Ang daming proof at sila mismo ang nag-deliver. Eh yun na nga ang problema, eh sila ang nag-deliver. Eh ngayong hinanap na sila, hindi na nakikita eh. Kung meron pa ng proof, bakit ayaw nyo ipakulong si Marcos? Di ba? Bakit ayaw nyo ipakulong si Saldico? Bakit ayaw nyo ipakulong si Romualdez kung may proof? Sige nga. Kung sa totoo lang, kung may proof ako mismo magpa-file niyan. Magkano lang naman magpa-file dyan ng kaso eh. Diyos ko naman. Ang hirap lang kasi sa inyo mga dides, ang daming proof, ang daming proof. Tapos pag hinanap mo yung 18 Marines, hindi na mahagilap. Kita mo yan, may alam pala sila pero nag-press-con muna bago nag-file. Alam nyo, ito lang ito mga DDS, tandaan yung mabuti. Yung 18 Marines lumabas, nag-press-con muna bago nag-file sa ombudsman. Di ba dapat unahin nila mag-file sila ng kaso sa ombudsman at maggawa sila ng affidavit bago sila mag-press-con? Bakit mas inuna nila ang press-con bago ang filing? Sige nga. Kung talagang tama at totoo ang kanilang sinabi, bakit nagpa-press-con muna bago mag-file? Di ba dapat una ang filing bago ang press-con? Asan yung proof nila? Hinanapan na nga sila ng proof. Ang ginawa nila, isang affidavit sa 18. So ibig sabihin, 18 Marines habang tumatae, kasama yung iba? Kasi yung affidavit nila, isang affidavit, 18 sila eh. So, ibig sabihin pala, yung isang Marines tumatae, yung 17 sa kasama. Yung isang Marines nagalulo, yung 17 naglulo rin. Ganun ba? Yung isang Marines na kumain o tsumupa, yung 17 tsumupa rin. Kasi same sila ng affidavit eh. Isang affidavit, 18 sila eh. Yung isa pala nakatae sa brief, sasang-ayon yung 17 na nakatae siya. Paano naging proof yan? Realhin. Sa bagay, kay DDS ka naman kasi, mahirap ka paliwanagan. Alam mo, sa totoo lang realhin, magtanong ka muna sa mga abogado, sa mga lawyer. Itanong mo yan. Kung ito bang mga sinasabi ko ay totoo bago ka pumunta dito ulit sa live ko. Mag-consult ka ng abogado at tanungin mo, yun bang sinabi ni Kid? Pwede ba yun? 18 sila tapos isa lang affidavit. So, kapag ba tumae yung isang Marines, sabay yung 17 tumae rin? Kapag ba yung isang Marines doon sa 18 ay naglulo, so sasang-ayon din ba yung 17 na naglulo yung isa? Ganun ba yun? Nagsasalsal? Kung halimbawa ako, membro ako ng isang Marines, nagalulo ako, gumaganon ako. So, yung 17 nakaharap sa akin na tingin naglulo ako? Kasi yun yung nasa affidavit nila eh. Isang affidavit, 18 sila. Di ba? Kontra ako sa sinabi mo, DDS na agad. Ay, wag mong itanggi yan, Ralhin. DDS lang ang kumontra sa ganyan. Walang kakamping at loyalist na may utak na kukontra sa sinabi ko. Saan ka nakakita? Nag-file ka ng kaso 18 kayo, tapos isa lang affidavit. Sinong DDS at sinong kakamping at loyalista na sasang-ayon dyan? Ngayon, itatanggi mo na hindi ka DDS, pero kanina kampi ka ng kampi kay Sara, kampi ka ng kampi sa 18 Marines, tapos ngayon itatanggi mo na hindi ka DDS. Kung morkit kontra ka sa sinasabi ko ay DDS na agad, tignan mo. Ultimo pagiging DDS, kinontra mo na kasi napahiya ka. Putang ina, alam mo sa totoo lang mga DDS, kung pumasok kayo dito sa aking live, no? Tapos mapahiya kayo, huwag niyong itanggi na DDS kayo, aminin niyo. Huwag niyo ikahiya na tawagin kayong DDS kasi kapag DDS ka, bubo ka naman talaga. Walang loyalista at kakamping na kukontra sa sinasabi ko. Saan ka nakakita? 18 kayo, isa lang affidavit. DDS lang ang kukontra dyan. Hindi kakamping at loyalist. Nang damay ka pa. Ngayong napahiya ka. Sasabihin mo, porkit kontra ako sa sinasabi mo, DDS na agad. Ngayon mo sabihin, realhin, na tama ang sinabi nitong mga Marines. Pakita ko sa iyo Ngayon mo sabihin na may proof at totoo ang sinabi nila.
Pag ito hindi mo nasagot ngayon, huwag mong sabihin hindi ka DDS, ah. Pakita ko sa'yo, tignan mo, nga ka dito. Sabihin mo sa akin ngayon na tama to sinabi nila, totoo tong sinabi nila. Pakita ko sa'yo ha, pakinggan mo. Anong sasabihin mo ngayon dito? Wait lang, ilabas natin. Pakinggan mo to ha. Kasi kanina, kampi ka ng kampi dyan sa 18 Marines, tapos ngayon, nung nabara ka, sasabihin mo, porket hindi ako sang-ayon sa sinabi mo, DDS agad. Ito, pakinggan mo. Panasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver din po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala niyo? 3 maleta, ma'am. 3. 3 maleta, ma'am. A few moments later. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. 5 maleta. Paano mo i-explain yan ngayon, Rilhen? Interview ng Net25, nag-deliver sila sa Ilocos, 5 maleta. Interview ng GMA News, nag-deliver sila sa Ilocos, 3 maleta. So, paano mo nasasabing totoo ang mga sinasabi nila? Diyan pa nga lang, mali-mali na eh. Tapos ngayon, sa sangayunan mo, isang affidavit, 18 sila. Kung ako kasama dyan, itatanggi ko yan. 5 yung unang sabi, ngayon 3. Paano yung ibang Marines doon? Sasang-ayon sila na 5 ang unang sabi, ngayon 3? Paano yan? Paano mo i-explain? Ulitin ko ha. Panasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver din po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala niyo? 3 maleta, ma'am. 3. 3. 3 maleta, ma'am. A few moments later. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. 5 maleta. 5 maleta po. Pero kanino po yun, kay Kong? Kanino po yun? Pagkakalam ko, Diba? Binara agad ni Attorney Baligod. Tama na. Kasi baka magkaiba pa ang sagot. Ayan na. Ano na, Rilhen? Nasaan ka na, Rilhen? Ba't nawala ka? Ngayon yung sabihin na totoo ang mga sinasabi niyan. Kaya, deserve. Di ba? Deserve na makasuhan. Rilhen, wag mo nang ipalusot dyan na hindi ka DDS. Pahiya ka lang eh. Ngayon, sasabihin mo, ayaw mo lang sa sinasabi ko, sabihin mo agad, DDS. Ngayon, itatanggi mo na pagiging DDS mo. Tigilan mo nga ako, Rilhen. Katagal-tagal ko nang nag-vlog dito, ikaw lang yung nagtangkang nag-comment dyan. Alam mo, sa totoo lang, Rilhen, bubo ka na nga, bungol ka pa. Bukod sa pagiging bungol, tanga ka pa. Tandaan mo yan, Rilhen. Welta naman ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte, wala umano ni katiting na kredibilidad ang sinabi ni na De Lima at Father Flavi. Hindi raw ito nararapat pang sagutin. Walang kredibilidad, pero samantalang yung mag-deliver sa Ilocos, 5 maleta, tapos pag interview ni Jessica Soho, 3 na lang. Asaan yung kredibilidad doon? Diba? 3 plus 5 equals 8. So ano nangyari? Bakit pabawas ng pabawas? Yung 18, 6 na lang ngayon. Nasaan na yung iba? Mahirap sa'yo. Bukod dyan kay De Lima, ito pa Nutrition experts say, may ads for lang, productive saglit lang. day, you need a good breakfast. Sagot yan ang Energen. Complete sa nutrition. Busog ka with 50% more. Mamaya na yan, Catherine. Juwa mo pa naman si Mark Alcala. Itatanggi niyo pa. Review for Chief Gregorio Katapang ang mga dati umanong bagmen ni Zaldico. Pinadidisbardin niya ang abogado ng grupo. Narito nga dyan Ayan report na. ni Ryan Laluban ng Abante. Ayan na. Naghain na ng reklamong perjury at cyber libel sa DOJ Office ng Prosecutor General, Ma'am Linsudo, si Bureau of maraming Correction salamat Director po. General Gregorio Katapang Jr. laban kay Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang ex-marine. Ayan, sabi ko sa inyo 'di ba?
Sabi ko sa inyo, patong-patong ang kaso niyan, 'di ba? Ang sabi ni Rilhen, ang 18 Marines DDS na rin, putang ina. Tanungin mo sila kung kampi ba sila kay PBBM. Masasabi natin kakamping yan at loyalista yan, kung hindi sila dumikit kay Mike Defensor. Alam mo, Rilhen, sa totoo lang, yung mga palusutan mong ganyan, ginagawa mong tanga eh. Alam nyo, ito according sa aking pananaliksik, sa 10 DDS, 5 ang tanga at ang 5 natitira, bobo. Di ba? Yun yung totoo, Rilhen. Sa mga naging alegasyon kasi ng mga dati umanong Marines, nag-deliver umano si Katapang ng nasa 8 maleta na may laman daw na pera kay Resign Ako Bicol Party List Representative Saltico kaugnay sa maanumalyang flood control project. Maring itinanggi ito ni Katapang sa kanyang affidavit kung saan iginiit niya na wala siya at ang Bucor na ganong kalaking halaga ng pera. Anya sa loob ng maraming taon niya sa gobyerno, kailanman ay hindi siya nadawit sa kahit anumang anomalya. Totoo naman talaga eh, wala naman siyang record. Pera naman ng Bucor. Mabait-bait ginamit yan. naman po sa construction. At saka Kabait-bait ni Gregorio Katapang, tapos ngayon sasali niyo sa ganyan. Iniisang ang issue niyan, wala kang marinig, maskin nga kurot sa anak niyan. Hindi mo marinig na pinalo yung anak niyan sa sobrang bait. Tapos idadawit. ano man po kaming DPWH projects. At saka Wala po kaming ghost fund. At saka bakit mag-deliver si Katapang kay Saldico? Saan niya galing yung pera? Di ba? At hindi po kami na-involve sa whatever anomalies na sinasabi nila. Diba? Pinabulaanan din ni Katapang ang mga paratang na ninakaw niya raw ang budget sa mga pagkain ng mga PDL kada araw. Higit ni Katapang, kung ninakaw ang budget sa mga preso, di sana yung mga preso namatay na. Ma'am Solita Estrada, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Diyos ko, alam mo sa totoo lang rin, huwag mo nang ipaglaban yung mga sinasabi mo kasi bakit, buti nga pinansin pa kita eh. Alam mo sa totoo lang, dapat sa'yo sinisipa eh. Bakit? Sa bagay, dagdag views ka nga naman, manatili ka. kakalungkot at masakit para sa kanya na ireklamo ang mga nakatrabaho niya ng mga sundalo noong siya ay Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pagkakataong ito, ay hindi ko po kayang palampasin ito dahil paninirang puri na po ito. Kabait-bait na tao niyan. Demolition job na po ito. So, hindi mo nga halos makitang nagagalit yan si Katapang. 18 Marines kung they were just waylaid to implicate me in this case or in this anomalies. Hiling ni Katapang na malinis ang kanyang pangalan sa lalong madaling panahon at i-withdraw ng mga dati umanong Marines ang mga naging pahayag laban sa kanya. Wala namang ideya si Katapang kung sino ang nasa likod nitong mga ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Kasabay nito, naghain din si Katapang ng disbarment case sa Korte Suprema laban kay Atty. Baligod na tumatayong abogado ng umano'y ex-Marines. Yan, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, matadtad talaga ng kaso yung mga yan. Tignan nyo, hindi na magpapakita niyan. Hindi na magpapakita yan. Diyos ko, si Gutesa nga, wala pang kaso, nawala eh. Ito pa kaya? Ang dami kasi mga personalidad na pinangalanan nila. Dapat ang ginawa nila niyan, bago sila nag-press con, i-file niya muna nila, ikinaso niya muna bago sila nag-press con. Kasi ang mangyari kasi dyan, nakapag-file patuloy ng kaso yung mga tao. At saka, sino bang gustong kumampi dyan sa 18 Marines na instead na lumapit sila sa kinauukulan, mas inuna nila magpa-press con? Tanong ko lang, sino bang nagastos nung press con nila? Sa mga nagtatanong dyan, ito bang 18 Marines ay DDS? Tanungin nyo sinong gumastos ng presko nila. Yung pangkain, yung pamasahe, yung sasakyan. Itanong nyo. Kailangan pa bang itanong kung DDS ba sila o hindi? Relhen? Kailangan pa bang itanong kung DDS ba sila o hindi? Sino bang gumastos ng presko nila? Sino bang gumastos ng mga pamasahe at sasakyan nila? Loyalista ba? Kakamping ba? Diyos ko naman, kailangan pang itanong. Common sense na lang, sino bang nasa likod nila? Tigil-tigilan nyo nga ako. Ginagawa nyo yung tanga yung kapwa ninyo DDS. Hindi kami tanga, hindi kami DDS, kaya hindi kami mauuto. Diba? Ito bang 18 Marines ay DDS? Kailangan pa bang i-memorize yan?
Sino bang naggastos ng sinakyan nila? Kanino bang sasakyan yon? Sino bang naggastos ng presko nila? Alam nyo kung may presko, magkano ang gastos? Mag-arkila ka ng isang hotel. Yung hotel na yan, maglagay ka dyan mga sound system at magdala ka ng media dyan, napakaraming tao. Do you think papayag ang isang hotel na walang bayad? May mga padamit pa. May mga padamit pa. Naka-print pa yung damit. Tigil-tigilan nyo nga kami. Tapos tatanungin, ito bang mga 18 Marines ay DDS? Ay hindi po, loyalista po sila, kakamping. Oo. Kaya nga, binira nila binira nila ang Makabayan Black kasi kakamping sila eh. Kaya nga, ginawa nilang mastermind si PBBM kasi loyalista sila eh. Gagawin nyo pang tanga mga DDS. So yun lang mga kababayan.